million fans around the world! Wala ngayon, pinapalaya na kita. Ano pa ba mag-iisip niyan? My answer. She may not like how I answer. Saka hindi kami nakatape. Your Honor, hindi ko po alam. Naka-live kami. Kawa kayo sa akin, nahihirapan na ako sa show na to. Let's go. Okay guys, no? Okay, set up lang natin to. Alright, so welcome guys. Okay, bagong episode tayo ngayon. And apologies pala, no? Dapat last week tayo may podcast. Pero, shit happens. And actually not shit happens kasi nanood ako ng Superman. And tinake ko na yung opportunity. Bakante kasi nung araw na yun. So, since kakalabas na ng Fantastic Four, 'di ba? Baka kasi maubusan ng slot, baka hindi na siya ilabas ulit sa sinehan. 'Di ba? May mga ganun yung kinakain ng bagong pelikula yung mga pinalabas na ng mga pelikula. So, especially ngayon Marvel Fantastic Four. Yeah, mahirap na. Baka hindi ko na mapanood yung Superman. So, anyway, okay. So, welcome guys. Okay, sa bagong episode na ang paborito kong podcast. And, yun. Simulan na natin, no? Nag-trending. Okay, sa nationwide. Okay, buong Pilipinas nag-trending. Yung issue nito ni Baste. Tsaka ni General Torre. Right? Medyo So, ano ba nangyari? So, simulan natin doon. Syempre, nagkaroon ng political struggle. Yun, Duterte tsaka Marcos nag-away yung dalawang kampo. Right? Tapos, si former President Duterte, pinakulong sa Hague. Then, itong si Torre, siya yung, kumbaga, yung head ng police during that time. Basically, siya yung, kumbaga, nag-handle ng operation para ipahuli to si former President Duterte. So, yun, nagalit yung family, of course, ni Duterte. And, yun nga, umabot sa point na niyaya ni Baste ito si Torre na magsuntukan. So, itong si Torre naman, okay, naisip niya din, no? Okay, kung sira ulo din ako, tara, suntukan tayo. Okay, pero, magiging charity, okay? So, for a good cause, kumbaga. Right? For a good cause. So, sabi ni Torre, na boxing match, right? Boxing match, him versus Baste Duterte. 12 rounds pa nga daw, no? 12 rounds yung in-offer niya kay Baste. And yun na nagsimula. So, discuss natin ngayon, no? So, yung mga videos, especially itong si Torre, na-impress ako sa kanya. Because, first, that guy, 55 years old na siya, no? 55 years old na si Torre. And pinakita niya yung yung training niya, yung paghahanda niya sa laban niya against, supposedly, na laban niya against Baste. And actually, impressive because for a guy who is already 55 years old, middle-aged guy, paano ko masasabi na mas maganda pa yung meet sessions niya kumpara sa mga taong nakita ko na mas bata sa kanya sa boxing gym na pinag-trainingan ko dati.
Mas maganda. And turns out, okay, ano pala to? Boxing team pala siya ng PNPA. Okay? So, basically, meron talaga siyang boxing background. Right? And kaya pala hindi siya nagdalawang isip na tanggapin yung hamon ni Baste. Kasi he knows how to fight, right? Now, anyway, okay, so kung makikita nyo, no, ano ba yung napansin? Paano? Kasi first and foremost, hindi ko pa alam na part pala siya ng boxing team sa PNPA. So, I noticed during that time, no, hindi ko pa alam. I noticed right away, okay, parang marunong sumuntok to, marunong magboxing ito si si Torre. Because first yung footwork, right? In and out, right? Jab in, tas out, papam, 1-2. Pero makikita mo na hindi ganun kalakas yung impact ng suntok niya dahil of course 55 years old na yung tao. But still, gusto ko yung nakita ko sa kanya. And pinagtatawa na ng mga tao na yung push-up niya, though ano nga daw, hindi nga daw tama yung form. Here's the thing, okay? Marami ako na kilalang tao na under 40 years old, okay? Under 40 years old na hindi kayang gumawa ng 10 push-ups. Okay? So, for him, 55 years old, kaya mag-push-ups, kaya mag-mitts, okay? Tumatakbo sa ulan, siya sa ulan, Rambo, okay? Not Rambo, sorry. Rocky style. Rocky style, okay? Gusto ko nakita ko, hindi siya tulad ng ibang police na makikita mo sa, alam mo, yung mga typical na police na lalaki ng tiyan, out of shape. Because for me, it should be mandatory na kapag police ka, okay, for me dapat mandatory na marunong ka ng kahit na anong pang combat sports. Right? Boxing, kickboxing, Muay Thai, especially judo, yun ang gusto. For me, I think that's perfect sa mga police. Judo, BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. I think yun, yung judo or Brazilian Jiu-Jitsu, yun yung perfect because they can neutralize yung mga criminal, yung mga tao na kailangan nilang neutralize. So, yun. Again, impressive si General Torre. Though, I'm not being biased, Nakita naman natin sa video. Okay? Hindi, the video, hindi yung nagsisinungaling. Okay. Now, doon naman tayo kay Baste. Actually, compare kay Torre, mas konti yung videos na nag-surface sa paghahanda ni Baste. Or, hindi naman siya naghanda, sorry. Sa dating way back yung mga dati niya pong mga boxing sessions. Though yes, yung maririnig nyo yung isang video na maririnig nyo rin talaga na malakas siya sumuntok. Well, of course, he's still, diba, nasa mid-30s or late 30s siya. So, andun pa rin yung lakas ng suntok niya. But for me, yung form, hindi siya ganun kaganda compare kay Torre. Okay, so alam mo yung mga combat hobbyist tulad ko, ganun. Ganun siya. Yun ang tingin ko. Wala siya, he just trains just for the sake of, hobby niya yung boxing or he wants to learn how to fight, I guess. So, yun yung napansin ko kay Baste. Na daw malakas siya sumuntok, but still, hindi siya katulad kay Torre na maganda yung footwork. Actually, maganda talaga yung footwork ni Torre for a 55-year-old, right? Kaya, so anyway, yun si Baste, marinig mo yung lakas na suntok and nagbubuhat siya . Diba? So, andun yung
kisig ng katawan. But, doon na tayo sa tanong na sino ba dapat yung mananalo? Kasi, obviously, hindi natuloy yung laban. Kasi hindi naman technically inaccept ni Baste. Okay? So, hindi yung panalo. Hindi nanalo si Torre. Okay? Kasi hindi inaccept ni Baste yung yung laban. Okay? But let us say na natuloy. Okay? So, sino sa tingin nyo mananalo? Right? So, sino sa tingin nyo dapat yung mananalo? Because for me, okay, hindi siya dapat 12 rounds kasi pag 12 rounds parang exclusive na siya sa mga championship fights, championship pro fights. Okay? So for amateur, siguro sa ganung level, 3 to 4 rounds lang, okay na yun. Especially sa edad ni Torre. He's already 55 years old, again. Pumunta ako sa 55 because, again, it is super impressive na ganun pa yung shape niya compared dun sa ilang tao na, 'di ba, mas bata, half his age, pero 'di ba, out of shape na. So, for me, no, if ever na natuloy yung suntukan nila, or boxing, not suntukan, boxing, because may rules. So, kung natuloy man yung boxing nila, for me, baka nanalo si Torre, honestly. Though, yes, si Baste malakas sumuntok, but matatamaan niya ba si Torre? Yun yung tanong. Right? Yun yung tanong eh. Matatamaan niya ba si Torre? Though, kahit sabihin na natin, well, Baste mas mabilis siya, mas bata siya, so mas mabilis siya. Guys, you have no idea. Okay? You have no idea. Once na nasa ring ka na, kung yung kalaban mo is, di ba, sumasayaw na ng ganun, then ikaw nakaganon ka lang, diba, ganun pa siya eh. Pag sumutok, ganun pa eh. Diba? Though, yun naman talaga yung turo, di ba, may pihit, may pipihit, pero, alam mo, okay, basta parang, may pihit. Pag sabi ng coach, may pihit dapat ang mga suntok, parang, ginaganon yun na yung suntok. Diba? Parang ganun. Compare kay Torre na makikita mo yung move ng shoulder, right? Maganon yung shoulder niya, pam, and he's leaning, hindi leaning, but lead leg heavy yung stance niya. So, yun yung usual stance sa mga boxer talaga. Diba? Lead leg heavy. Pam, ganun. Oops. So, yun. Ganun si Torre. So, tingin ko, ang gagawin na ni Torre, if ever na natuloy yung laban, no, he will just circle around Baste, jabs. Pag dumating si Baste, palapit sa kanya, mag-clinch lang si Torre. Then, he will do it for 3 to 4 rounds. And, I'm not sure kung gaano ba katindi yung endurance, okay, ni Baste. But, iba kasi yung nagbubuhat ka eh. Right? Kahit na sabi na nagbubuhat ka, once na nasa loob ka ng ring, once na continuous yung paglakad mo, once na sumasablay yung mga suntok mo, diba? Draining yun. Nakakaubos ng lakas yun. Right? So, yun yung tingin ko. Though kahit na hindi mo masasaktan ni Torre si Baste totally, but I think jabs, diba? Cross sa body or gagawa niya ng angle para matamaan si Baste sa mukha. And Baste, he will just try to force everything. Okay, I don't see any footwork kay Baste based dun sa sparring session na napanood ko sa kanya. Right? Though kasi tinatamaan niya yung kalaban niya, which is obviously hindi niya ka-size, number 1, and number 2, hindi naman ganun gumagalaw yung kalaban niya nun. And I think Torre, he will just move around Baste, bigyan niya ng jabs. Okay, pag lumapit si Baste again, clinch. And yung mga tagasunod ni Baste, yung mga DDS Army, they will be very frustrated habang pinapanood nila na
nabi-pieced up si Baste and mas lalo sila magagalit and they will call Torre a coward. Ganun ang tingin ko mangyayari. Dapat. Dapat mangyari. So, yun. Unfortunately, pumunta si Baste sa Singapore as per NBI. Pumunta siya sa Singapore, hindi natuloy yung laban. And again, respect for Torre. He stood up dun sa mga bully. Right? Kasi, yun yung pinaka nakita ko sa buong shenanigans na yun. Yun yung pinaka nakita ko na Torre, General Torre, right? He stood up dun sa mga fake tough men / bullies. Okay? Though, sabi natin, bully ba talaga si Baste? I think yes. Here's the thing. Though, oo, may medyo personal din naman kasi pinahuli din naman talaga yung tatay nila. But still, no, hindi mo pwedeng yayain ng suntukan yung right? Ay ng suntukan. Okay? It will be best kung daanan nyo sa korte. Diba? Matagal yun ang sinasabi. Kasuhan nyo kami. Ngayon kinasuhan na kayo, magyayaya ka ng suntukan. Now, ito, niyaya mo ng suntukan is pumayag. Okay? Now, bilang sasabihin mo na, ay, may lakad ako sa Singapore, blah, 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 blah. But may lakad ka pala sa Singapore, ba't kinabigaya ng suntukan? Diba? At magyaya ng suntukan kung, di ba, aalis ka pala. Well, anyway, yun yung nakita ko. Torre stood up dun sa mga bullies. And, yeah. Yun yung, kumbaga, yun yung takeaway ko sa whole circus na yan, political circus na yan. Kasi, ito lang yun eh. Tingin ko for me kasi before pa na nagkaroon ng balita na lumipad si Baste papunta sa Singapore, I doubt din naman talaga na mangyayari yun. Diba? Kasi ito yun eh. Ito yung mga problema dyan sa mga bully na yun eh. Okay. Mag-aayaya, mandadarag yan. Okay. Again and again, dadaragin ka at dadaragan yan. Pero once na lumaban ka, okay, once na labanan mo yung mga bully na yan, titigil yan. Titigil yan mga yan. Kasi lumalaban ka eh. Kaya ka lang kaya ka binubuli kasi hinahayaan mo. Right? Though hindi naman technically lumaban ka din talaga minsan. Yeah, you have to protect yourself din, 'di ba? Isumbong mo sa teacher mo, 'di ba? Kung sa school binubuli ka, sumbong mo sa teacher mo, sumbong mo sa parents mo. Okay? That's how you stop a bully. Okay? Kasi kung hahayaan mo lang yan, next day uulitin niya yan. Okay? Sa makalawa, next week, uulitin niya yan hanggat sa mag-decide kang lumaban. Okay? Maganda yung story. Ito yung story ni George St. Pierre na nung bata siya, binabuli din siya. And then he decided na, okay, maybe siya yung problema kasi hindi siya lumalaban. So, nag-enroll siya sa isang karate school. Okay? So, sa mga di nakakalam, George St. Pierre, one of the best MMA fighter of all time. So, yun, nag-aral siya ng karate. Then, yun, sunod-sunod na lumaban. Then, nilabanan niya yung mga bullies. Though, hindi niya rin talaga natalo yung bully. Yun daw yung gusto niya sanang yung maging ending na ginulpin yung mga bully. Pero hindi yun yung nangyari. Lumaban siya, but still, hindi niya kinaya. Simply because lumalaban na siya eh. Alright? Okay, kasi at the end of the day, yung mga tao na yan, kung sabihin natin na trasuntukan tayo, saka nakita na sa school, di ba? Pag yung dalawang bata nagaya na suntukan, di ba? Mag-aano pa yun eh. Hawakan mo nga yung tenga, magaganong-ganon pa yun, di ba? Okay eh. So, may takot din talaga yung mga tao na masaktan physically. So, hindi rin talaga sila agad-agaran nagsusuntukan. Unless if, andun na yung range, didilim na yung mga mata ng isang tao. Yun, wala nang ambahan, gulpihan na kagad. Pero normally, usually, ganoon na nangyayari, puro ambahan lang. Diba?
Same thing dito kay Torre tsaka kay, kay Baste. Ambahan lang. Okay? Wala talaga nangyari. And for me, bad move din to kay Baste eh. Diba? Bad move yung ginawa ni Baste. Kasi una sa lahat, nagyaya ka ng suntukan. Okay, nagyaya ka ng suntukan. And you did that because meron kayong ano bang tawag din? Ilang malatapang na mga tao. Okay? So, once na nagyaya ka ng suntukan, dapat panindigan mo na. Kasi yun yung doon kayo kilala sa pagiging matapang nyo eh. 'Di ba? Ngayon na pumalag yung niyaya mo ng suntukan, dapat tanggapin mo. Kasi ang mangyayari niyan, ang tingin ng karamihan, 'di ba? Hindi ka pala, di pala lalaban niya, puro ngak-ngak lang pala yan eh. 'Di ba? Except kung, 'di ba, talagang blind follower ka, 'di ba? Gagawa ka ng dahilan, 'di ba? Ay, uto-uto. Ay, anong uto-uto, 'di ba? Walang sense para tawagin mong uto-uto si Torre, 'di ba? Ando sa ring, wala si Baste. Right? Though hindi naman technically nanalo si Torre, but still, para sa akin, moral victory yun. Moral victory na nandun ka, tapos yung nagaya sa'yo, wala. For me, wala. Hindi ka pala talaga totoong matapang. Diba? Matapang ka kasi, may bodyguard ka? Malalaki kayong mga tao, diba? Mga malaking pamilya, kilalang pamilya. Diba? So, ganun na lang ba? Ganun na lang ba yung basis nyo or yung pinangahawakan nyo para maging matapang kayo? Diba? So, again, move yung kay Baste. Dapat hindi siya nagaya ng suntukan kundi niya pala paninindigan. Kundi pala siya maghihingi pa ng ibang kundi. Ito yung nakakatawa eh. Right? Nagyaya ka ng suntukan, tapos nung pumayag yung kalaban mo, bila nagkaroon ka ng condition na magpa-drug test, blah, blah, blah. Uy, nung nagyaya ka ng suntukan, wala namang conditions. Diba? Walang conditions, diba? So, bakit nung umagri yung kalaban mo, diba? Biglang nagkaroon ng conditions, diba? So, sabihin natin na si Torre, nagkaroon, ang binigay lang na condition ni Torre is gawin natin charity to, right? Let's do it for a cause, and boxing. Right? And for me, wala akong nakikitang palusot ni Torre doon. But by the end of the day, syempre, safety first, okay? And pagkakitaan natin to, diba? Para sa mga nasalanta ng bagyo. I don't see anything wrong sa ginawa ni Torre. 'Di ba? Nagyaya ka, okay, si Torre nagbigay ng venue, si Torre nagbigay na ng way para matuloy lang 'to, 'di ba? So, okay, andun pa yung GAB. Yung GAB yun yung games and nakalimutan ko na yung ibig sabihin. Basta yung GAB sila yung parang siya lang yung governing body sa Pilipinas na nag-handle ng mga boxing events. So, yun. Yun sila. So, anyway, yun. Nandun yung GAB. So, sila yung nagbigay ng referee. Nandun din yung mga medical personnel just in case something bad happened. So, kompleto. Wala kang hanapin. You just have to, diba, suotin mo yung gloves mo, suotin mo yung shoes mo, bite down on your mouthpiece. Yun lang ang gagawin mo. 'Di ba? Hindi, 'di ba? Sabihin na nila na, hindi, nagpapa-drug test naman talaga before the fight. Oh no, you guys have no idea. Walang drug test sa mga amateur fights. Okay? Sa mga ganyang klase hindi ko sinasabi sa lahat kasi sa Olympic, of course, may drug testing doon. Pero yung mga ganyan, hindi na kailangan ng drug test yan. Okay? Para sa palusot ni Baste yun na drug test yung mga mandatory drug test yung mga government official. Hello, ang dami kaya nun, di ba? Parang hindi magagawa within a week. Impossible. Dahil may mga politicians din. Ba't ako mapapadrug test? Parang sayangin yung oras ko dyan, di ba?
Kasi by the end of the day, ano lang yun eh, political circus lang yun eh. Di ba? Political circus lang yan. Wala naman talagang, at tanging makikinabang lang dyan is yung mga nasalantangan na bagyo dahil nga for a cause yung yung boxing event na yun. Di ba? So again, kudos kay Torre, stood up dun sa mga bullies, and ang laki na ngayon, milyones ang ang nakuha nilang pera dyan sa charity event na yun. Diba? So, great move para kay Torre. Okay, Baste, come on. Bawi tayo, boys. Bawi tayo. Right? So, yun. Now, speaking of dun sa baha, isa sa mga parang medyo napantik lang yung pandinig ko yung sinabi ni Marcos, ni President BBM na this is the new normal, di ba? Come on, man. Ano new normal? Matagal nang binabagyo ang Pilipinas, matagal nang binabaha ang Pilipinas. Di ba? Paano new normal? Every year may ganyan. Hindi yan new normal. Normal yan. Hindi yan new. Normal talaga yan. Right? Kasi, look, year 2025. So, tayo ngayon. So, early 2010s. Okay, nag-aral ako dun sa Manila. Okay. Share ko lang yung experience ko dyan sa baha na yan. Especially dyan sa Maynilaan, During college, parang may running joke dyan sa Pedro Hill na parang ang baha na agad. Dahil konting ulan lang. Right? Hindi bagyo ulan lang hanggang tuhod. Hanggang tuhod na yung baha dyan sa sa Pedro Hill. Nag-aral ako dun sa PCU. So, palabas, inabaha na agad, guys. Ganun ka poorly managed yung canals doon. I'm not sure kung may funding na ba ng flood control nun. Well, dapat meron, di ba? Dapat meron kasi may mga narinig na rin ako ng mga prof or mga nakatira talaga ron sa Maynila nang ganun talaga Maynila. Tsaka mababang lugar kasi yan. So, yung mga tubig na nanggagaling sa mga taas ng lugar, syempre, bumababa sa Maynila. Kaya, ganun din, yun din isa yun sa mga naging factor. Kaya, konting ulan lang, baha na agad sa Maynila. So, di ba? Parang every year na nangyayari na yan and hindi pa rin tayo natututo. Walang controls sa baha and na-mention nga ni President BBM nung sa SORA niya na yung mga corruption nga din daw dyan sa flood control projects. Kaya may mga projects na nandun, sinabi na ginawa pero hindi naman talaga nangyari. So, napunta sa bulsa na ibang politicians, which is very sad kasi, di ba, andun na yung pondo gagawin nyo na lang di ba? Asan na naapektuhan yung mga tao na nagbabayad, right? Nakakaltasan ng tax, tapos mababahain pa rin. Di ba? Parang ang unfair talaga. Ang unfair. So, maybe next year, meron pa rin ganyan. But everyone expects na magkaroon ng pagbabago, especially dyan sa baha na yan. Okay, mahirap din talaga kasi sobrang kadiri. Sobrang kadiri. Imagine na lulusong ka sa baha. Kasi ito yun back then nung nag-aaral pa ako sa Maynila nun, walang baha, okay? So, just a normal day, diba? Tirik ang araw. Pero maaamoy mo ang baho dahil puro basura. Right? Kasi syempre, sobrang daming tao sa Maynila. So, that is why sobrang dami rin basura. So, kapag
kapag bumaha, makikita mo na sobrang daming basura yung nagsuswimming sa baha. Tapos lulusong ka sa baha para makasakay ka ng bus. Sobrang kadiri. Sobrang kadiri. So, I hope na magkaroon ng pagbabago dyan sa baha-baha na yan. Kasi, hindi joke ang magkaroon ng leptospirosis. Right? So, yun. Another thing. May isa pa tayong laban pala na nakalimutan. Si Sir Jack tsaka si Aura. No, ito medyo na ganoon na nag-tame na yung ngayon. Medyo nag-tame na yung girian nitong dalawa. Pero ito yung tanong dun sa match-up na yun, ni Sir Jack tsaka ni Aura. Hanggang saan ba yung yung freedom of expression? Right? Hanggang saan yung freedom of expression na yan about sa gender labeling, right? Na yan. So, hanggang saan? Okay? Kasi, ito. For me, naniniwala talaga ako na babae at lalaki lang ang gender. Okay? Pero, may mga kilala rin ako na mga bakla, tsaka yung mga trans, gano'n, mga tomboy. But, for me kasi, kung ano yung gusto, di naman sa gusto nila, pero parang automatic na sa akin sabihin na kapag may makita akong trans, right? Ma'am, di ba? Parang she, her na rin yung Dahil siguro na rin nas nagtatrabaho ako sa BPO and parang nasanay na rin ako sa practice, right? Na, kasi minsan kasi ganito yan minsan sa BPO na alam mo yung mga may tumatawag, then let's say na hindi na-resolve yung concern. Okay? So, tatawag sila ulit. Right? Siyempre, ako yung naka-receive. So, sasabihin nila na, sige ito yung nakausap ko, yada-yada na. Siyempre, pag nung, kilala ko to, minention ng customer yung pangalan. Kilala ko to. Diba? Siyempre, customer, she na siya na she, her siya ng her. Then, yung taong yun is, Becky. Diba? So, yun na rin yung gagamitin kong pronouns, right? Her, she na rin, diba? So, siguro, yun na rin, na-practice ko na din yung ganun. And, ako kasi, ayoko parang, it's hard to, to argue about that na, diba? Parang, pag sinabi niya na, pag nakita mo siya na mukha na siyang babae, or kung yun yung gusto niyang pronouns, parang hirap na rin makipag-argue na, di ba? Parang na-explain mo pa na, hindi kasi sa religion ko, ganito, bla bla bla, yada yada. Di ba? Na bawal yan, ganun. Di ba? Religious person kasi ako, ganun. Though ako kasi hindi man ako religious person, so that's why, mabilis lang sa akin na i-follow kung ano yung gusto nilang pronouns. But for me, no, kung ako lang yung masusunod by the end of the day, it's just, diba, men and women lang talaga. Yun yung para sa akin. But, if that's your belief, okay, go ahead. So, gusto nyo yung tawagin kayo ma'am or sir, that's fine for me. Pero ang akin lang is, huwag nilang idamay yung mga bata. Okay, because it's really confusing sa mga bata eh. Kasi, for example, kapag yung isang lalaki, for example, Becky or trans, pumasok siya sa restroom ng mga babae, syempre magtataka yung, kunwari, yung mga bata, ilang, lalaki ba siya pumasok sa restroom ng mga babae? Right? So, it's confusing. And ayoko yung sinasabihan kagad nila yung mga bata na, di ba, bata pa lang meron na kagad na, na parang subjects. Yun yung nakakatakot, no? I hope, kasi sa ibang bansa may mga ganun na eh. Especially sa US, I believe back then, before pa na si Trump yung maging president. Pero, nung leaning left pa yung government ng US, parang yun yan, nagkakaroon na ng parang introduction ng gender labeling dyan sa
grade school. Grade school may ganun na kagad. So, parang para sa akin, parang hindi, napaka-unnecessary nun para matutunan ng bata in such a very young age. Diba? Dapat ang inaaral nila is math, science, diba? History, yun ang mas importante. Hindi yung ganyan. So, ayun na na mangyari. Diba? Confusing sa mga bata kasi yun. And you are kinda leading them into a way na okay lang pala na maging ganito, okay lang pala na maging bege. Though okay lang naman talaga na maging bege ka o maging tomboy ka or may lesbian ka, right? O okay lang yun. Walang doon. Okay? Pero syempre, wag nyo lang i-push yung nyo sa mga bata or sa ibang tao because iba-iba talaga yung beliefs din ng ibang tao right? So like for example, sa mga Muslims, 'di ba? Parang ano sa kanila yan, no din talaga sa kanila yan. Because yun yung belief nila. Pero by the end of the day din kasi, yung tayong mga straight, okay? Alamin din natin na yung pinagdadaanan din nila. Right. Though, kahit sabihin natin na against yan sa religion. Because I know a person, ito hindi ko na papangalanan. I know a person na Becky siya. Though actually, hindi ko lang kung trans ba siya or whatnot. But I guess trans kasi nag-take siya ng ng estrogen pills. I guess, trans yata yun. So anyway, ito yung nangyari sa kanya. So, bihis lalaki siya back then, pero nagtrabaho siya sa Middle East. So yun, Muslim country, no? So what happened is, parang na-booking siya na beke siya. Right? So, ang ginawa sa kanya is kinulong siya. Just because na beke siya. Ganun nangyari. So, yun yung kwento niya, no? That's what happened. And, yun, nilalatigo daw sila, ganun. So, syempre, parang, para sa akin, no, parang medyo too far na yun. Wala naman siyang ginagawang technically na masama talaga. Diba? Unless kung unsafe sex yung ginagawa. Diba? Because right now, diba, ang taas ng number daw ng mga folks na may HIV. And karamihan daw ng reason ba't nagkaroon sila ng HIV is because male to male sexual intercourse. So, yun yung isa sa mga nakakatakot din sa naging beki ka. Diba? That is why na kailangan know your place. Diba? Hindi mo kailangan na i-push yung yung ganyang adhikain na yan. Diba? Kasi tulad yan, tumataas yung number ng HIV victims or HIV patients. And then, diba, ipupush mo pa yung mga bata na kasi gano'n yung mangyari kung tuturuan mo sila ng mga gender labeling na yan. Siyempre magiging curious sila. So okay lang na maging Becky. Then kakalimutan nila ibang beliefs nila dahil other people said so. So, yun. It's very confusing din talaga kasi syempre di mo alam ano ba yung right, ano yung wrong. Right? Pero para sa akin, just respect yung kung ano yung belief na isang tao. And again, safe sex din talaga. Especially sa mga male to male. Yeah. Lalo na tumataas yung HIV. So, yun. Diba? Yun yung nakaka-alarming sa subject na yun, no? Yun. Kasi nagkakasakit na eh. And
I believe wala rin naman talagang gamot dyan sa HIV. Para maintenance na lang ata. Ganun. So, yun. Yan. So, tayong mga straight, right? Let us also not disregard yung mistreatment na nakukuha ng LGBT community. Right? Mahirap din yung sitwasyon nila. Right? Mahirap din yung sitwasyon nila. So, you have to understand it. Diba? Pero, diba? Ang hirap kasi para sa akin kasi parang nai-gets ko yung point nila, tapos yung kabila, nai-gets ko rin yung point nila. Right? So, yan. So, anyway, yan. Dumako na tayo sa next subject natin. Ay, ito pala, oo. Next subject natin. Ito yung pinaka nag-trending nung kamakailan lang yung isang congressman. Congressman ata yun no? Basta anyway, politician during sa SONA ni President BBM, nanonood ng online sabong. God damn it. Nanonood na online sabong. Parang hindi niya ba alam na may mga taong nakapaligid sa kanya, no? Because ito yung masakit niya kasi nilalabanan na nga ng government na itigil na yung mga online gambling na yan. And I believe para pinupush, di ko na-push na ba o pinupush na na illegal na yung online or e-sabong na yan. I'm not sure pero diba, let's say na hindi pa, diba? Parang bakit ka nanonood ng ganyan? Diba? Parang yun nga akala ko ba kayo yung mga tao na lumalaban sa online gambling. Diba? Para ipatigil or i-tone down yung online gambling dito sa Pilipinas. Then makikita ka namin na nag-online gambling to si Sir. So, parang wait, so kung ginagawa mo yan, are you really doing your job to stop yung online gambling dito sa Pilipinas? Diba? Kasi, ito yung naging reason niya, no? Hindi naman daw talaga siya nanonood ng online sabong. Sinenlan daw sa kanya ng kaibigan niya. Diba? Parang, alam mo yung mga gumagawa ng rason nung high school tayo. Parang ganun eh. Diba? Parang yung reasoning niya o yung rason niya, diba? Yung palusot niya, yun tama to. Yung palusot niya is pang high school level. Tapos, ito pa matindi, no? Ito pa matindi. Pinapatawad niya na daw kung sino man yung kumuha ng picture. O yung video, yung picture na nanonood siya ng online sabong. Parang, grabe, parang, paano ka natutulog sa gabi? So, parang, pakapala na lang ba ng mukha? Diba? So anyway, let's say sabihin natin, no, okay, benefit of the doubt, na hindi talaga siya nanonood ng online sabong. Bakit ka nanonood ng sinend na video sa'yo ng kaibigan mo during sa SONA? Okay, so, diba, parang questionable na kagad yung ano mo eh. Yung personality mo, but personality or yung attitude mo as a public servant, 'di ba? Kasi look, hindi ko i-idolize yung mga politicians. Kahit presidente pa yan. Though, because by the end of the day, politicians o politicians, president, down to sa mga SK chairman na yan. Public servants yung mga yan. Okay? Yung mga projects na ginagawa nila, galing yan sa kaban ng bayan. Okay? Kinakaltasan kayo ng tax. Right? Para may gamitin yung mga tao na yan to do stuff para sa improvement ng bansa. Which is, yun yung respectable factor naman sa mga public servants, sa mga politicians na yan. Diba? Just look at Vico Soto, diba?
Laki ng sa save nila. Kasi hindi siya corrupt. Right? Hindi siya corrupt. So, anyway, going back, hindi ko ina-idolize yung mga politicians, but by the end of the day, yung SONA is, di ba, parang updates yan eh. Updates ko nung estado ng bansa. Kaya nga State of the Nation Address, di ba? SONA. And there you are, hindi ka nakikinig sa updates na binibigay ng presidente. Nanonood ka ng video. Di ba? Parang may pake ka ba talaga sa state ng Pilipinas, di ba? Para manood ka habang nagbibigay ng updates yung, kumbaga, yung isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong Pilipinas. So again, hindi ko siya ina-idolize, but still, di ba? Siya may pinamataas sa posisyon sa Pilipinas. So nasa kanya lahat parang nasa kanya lahat ng impormasyon sa buong bansa. Right? So, binibigay niya kung ano ba yung mga happenings, right? Sa mga projects or whatnot. And yun nga, again, andyan ka, nanonood ka lang ng sabong. Diba? Again, may pake ka ba talaga o wala? Diba? Kung wala kang pake, kung gusto mo lang pala manood ng mga ganyan-ganyan, umalis ka dyan. Diba? Umalis ka dyan. Wala kang ginagawa. Okay? Wala kang pake. Sorry, diba? Wala kang pake. Imposible may pake ka habang nagbibigay ng updates about sa kalagayan ng Pilipinas and nanonood ka ng online sabong. Wala kang pake. Sorry. So, and here's the thing. Gusto kong malaman kung ano ba yung sinabi mo sa kaibigan mo. Right? Kasi, ano yan eh. Diba? Again, online sabong yan. Kitang-kita na online sabong, hindi yan yung video lang na ng kaibigan mo na cockfighting sa harapan mismo ng kaibigan mo. Nakikita talaga kasi may mga widgets na nakapalibot sa video eh, right? So online sabong talaga. So maybe in screen grab, right? But still sabong pa din yan. That is the thing that we are trying to stop, right? Gusto ko malaman kung ano yung sinabi mo sa kaibigan mo, di ba? So, di ba? Dapat pinagsasabihan mo yan. Diba? Pare, bawal yan. Diba? Pare, pigilan mo yan kasi yan yung pinagbabawal natin, yan yung pinipigilan natin eh. Di ba? Yun yung gusto kong malaman. Pinagalitan mo ba yung tropa mo na yan? Di ba? Kasi, yun nga yung yung misira ngayon sa karamihan, yung addiction sa online gambling na yan. So, yun. Hindi ka naman siya, again, hindi ka naman talaga sinasabi na nanonood talaga siya ng online sabong na tumataya siya. Okay. Kasi, benefit of the doubt na baka naman talaga, sinend lang talaga, screen grab lang talaga ng kaibigan niya yan sa kanya, tapos sinend yung video, right? So, yun. Parang para sa akin, yung una, yung nanonood ka ng video habang nagbibigay habang ina-address ng presidente yung state ng buong bansa, it shows na lack of commitment, I guess. Hindi naman lack of commitment, pero parang wala kang pake. Yun yung labas eh. Yun yung labas. Kahit sabihin mo na, hindi may pake ako, may mga projects ako, pero by the end, yun yung labas sa video na nakita namin. Diba? So, yun, nakaka-disappoint na makakita ka ng gano'n, yung binabayaran na doon na pupunta yung tax mo. Pupunta yung tax mo, sinusweldo yung mga ganong klaseng politicians. Diba? Kasi kung ikaw politician ka, right, kung kunwari, bibigyan ka ng pera, bibigyan ka ng pera,
Siyempre, ito gamitin mo ito sa mga projects na para ma-improve yung kabuhayan ko. Right? Tapos makikita lang kita na habang nagbibigay ng status yung, kumbaga, yung isa sa mga boss mo, right? Tapos, ikaw makikita lang kita na pawala-wala lang, parang wala kang pakialam. Diba? And sa'yo ko binigay ang pera. Diba? Parang, nakaka-disappoint yung makakita ka ng ganun. Diba? And yan, nakaka-disappoint, and you guys should be the one who are stopping yung online gambling na yan. Pero nakikita namin na nanonood ka ng online sabong, di ba? Right. Kaya nga itong mga vloggers, no, ang dami yung deleted vloggers na hindi ko sure, pero ang alam ko kasi itong mga deleted vloggers na to, hindi ko na yung mga kasi ang dami. And may mga nakita akong pangalan na, teka, sikat to ah. Yun, parang binlock. Hindi ko sure kung ano yung tawag, binlock ba? Or parang in-erase talaga ni Meta yung yung pages nila. Which is good. At least nakikita mo na merong improvement. 'Di ba? Yung fight against dyan sa online sabong na yan. Kasi ito yun no? Parang kung ilalagay mo yung shoes mo dun sa mga vloggers na yun, diba? Parang ano ba? Moral ba o pera, 'di ba? Kasi though yes, alam ko parang laki talaga ng pera dyan kapag i-sponsoran ka ng mga gambling sites na yan. So, pero what more, no? Kung illegal gambling sites yan. Siguro mas malaki talaga yan, no? So, yun. Kasi, ito yung tingin ko dyan sa mga vloggers na yan. Remember yung time na, di ba, may COVID, lahat tayo nasa loob ng ng bahay natin. Right? And then, may mga vloggers na tinake advantage yun. Parang, vinavlog lang na yung daily life nila. And may mga tao na trip yung mga ganong klaseng content. No? Parang reality TV show. Alam niyo yun? Parang ganon siya sa... kung i-compare ko, parang ganun Ganun yung nangyayari. Parang reality TV show. And, yun. And may mga vloggers na kumita ng sobrang laki. Right? Dahil sa pag-vlog. Dahil sa pinapakita nila yung daily life nila. So, yung parang tingin ko ngayon, so fast forward ngayon na yung mga tao nakakalabas na ng bahay, right? Wala nang pandemic. May mga kanya-kanya ng business, may mga kanya-kanya ng trabaho. Kumbaga parang wala na silang time para manood ng daily life videos ninyo. Diba? So, ang nangyari, syempre, bumababa yung views. Right? Bumababa yung views. And siguro parang hindi na enough yung kinikita nila sa cost of living nila. Right? So, kaya siguro sila kumakapit sa pag-endorse ng illegal online gambling sites. So, yun. Again, para sa akin, no, great move talaga to, no? Great move na tanggalin itong mga itong mga vloggers or mga pages na to na nagpo-promote ng illegal gambling. Kasi yun yung para sa akin, no? Tanggalin mo na yung mga illegal gambling na yan bago iban yung online gambling. Kasi, di ba? Parang parang walang point kung tatanggalin, kung ibaban online gambling, kung hindi nila may stop itong illegal online gambling na to. Kasi syempre, again, tulad yung nasabi ko nung huli naming podcast with Boss Pat, lilipat lang yung mga yan. Kung kombinan mo yung online gambling, lilipat lang yung mga gamers or yung mga gamblers, yun yung tamang term, no? Gamblers sa mga illegal sites, di ba? And hindi
hindi nyo nasolusyonan yun. Hindi nyo nasolusyonan yung yung pag yung pagpapababa, 'di ba? Hindi nyo nasolusyonan yung pagdami pala. Yun yung tamang sorry. Yun yung hindi nyo nasolusyon yung pagdami ng ng mga na-addict sa online gambling. Kasi diba, lumipat na sila and ang masakit pa nun nabawasan pa yung kita ng gobyerno. Kasi syempre, wala na magbabayad ng tax kasi I believe na in billions ang nakukuha nilang tax sa online gambling. So kung i-stop nila yun, syempre mawawala ng source of income yung government, pero yung mga na-addict, lilipat na sila, di ba? So, doesn't solve shit kung ganun ang mangyayari. So, good move yun. Again, good move to na alisin mo na yung mga illegal online gambling. Once na napigilan na yan, doon na tayo sa pag-ban ng online gambling. Right? So, yun. So, kudos sa mga vloggers na hindi nasilaw sa pera. Galing yan sa illegal online gambling na yan. Right? Kaya natatawa ako sa mga joke na nung nagtanggalan na ng mga nung iibaban na nga daw yung online gambling, parang may mga nagpo-post na mga vloggers na, teka lang, pa-endorse muna ako bago mawala, gumaganon sila. So, pero still, illegal man yun or legal, may mga vloggers din talaga na na hindi nag-endorse. So, great job sa kanila. Respect sa kanila, no? So, yun. Yun. Okay, doon naman, lipat naman tayo, no? Change gears, guys. Change gears tayo. So, nung kamakailan, diba? Ito, nawala na nga to si, si Hulk Hogan. Okay, I am a huge fan talaga ng wrestling. Lalo nung bata ako. Diba? Every week, nanonood kami ng wrestling. And, back then, naniniwala pa ako. Kala ko totoo talaga yung wrestling. So, yun. Hulk Hogan, namatay siya last July 24, 2025. And yun, isa sa hindi siya isa. Kumbaga, siya yung nagpasimula talaga kung ano yung wrestling ngayon. Siya yung reason nun. Siya yung reason. Bakit napunta sa mainstream ang wrestling. Siya, tsaka of course, si Vince McMahon, no? So, yun. Kung ano yung wrestling na nakita nyo ngayon, yun, siya talaga yun. Yung pag-promote ng sarili mo para bumenta ka sa audience, di ba? Kasi tingnan mo, may mga sport figures na outside ng wrestling, no, na nila yung sarili nila para mas bumenta sila sa mga audience, eh. So, yan, tulad nila McGregor, yan, Chael Sonnen, si Dillon Brooks nga, di ba? Sa NBA, yan. Tsaka kung maaalala niyo si Rudy Hatfield, nagbuga siya ng tubig na nag-champion sila. Diba? So, influence ng wrestling sa kanila. And credit yun kay Hulk Hogan. Though, here's the thing, no? Okay, here's the thing kay Hulk Hogan. Hindi ko siya kilala personally, pero may mga balita kasi sa kanya na hindi raw talaga siya okay na tao. Right? Racist nga daw siya. So, I guess, dito lang sa segment na to is we will just have to celebrate Hulk Hogan as a wrestler. Okay? As a wrestler. Alright? So, yun. Again, hindi magiging ganito yung wrestling
'Di ba? Kasi kung makikita nyo, sobrang laki na ng kinikita ng mga wrestlers ngayon. Right? Ang daming endorsement yung nare-receive ng mga wrestlers ngayon. Dahil yan sa kanya. Right? Though, of course, may mga wrestlers tulad ni The Rock, ni Stone Cold Steve Austin, pero ano talaga, si Hulk Hogan talaga. Kasi, here's the thing kay Hulk Hogan. Way back, okay, kailangan nila ng guy para mag-represent sa World Wrestling Federation and blonde, 'di ba? Jacked, malaking tao pa, 'di ba? Matangkad. Perfect talaga eh na siya yung maging babyface eh. Yung babyface para siya yung bida kumbaga. Yan. Siya yung maging babyface ng WWE. And he was for a very long time. 'Di ba? Kaya makikita mo yung mga babyface ngayon. John Cena. Cody Rhodes. Yan. 'Di ba? Yung mga kung makikita mo na American. Yun eh. Hulk Hogan yun, 'di ba? Parang American talaga. 'Di ba? I represent America. Parang American hero yung ano, yung yung character, ganun siya. And then si Hulk Hogan din yung nagpakita na kahit na heel ka, heel ibig sabihin na kontrabida, okay? In layman's term. Na kahit heel ka, bebenta ka pa rin sa audience. Diba? Papanoorin ka pa din. Hulk Hogan din yun eh. Nung sumali siya sa NW, sa New World Order na faction din sa WCW. Diba? Siya rin yun eh. Diba? Kaya nagkaroon ng tulad ng X ni The Rock tsaka ni Stone Cold na kahit na mga papanoorin pa din. Diba? Parang for me, no, nakuha yung idea no kay Hulk Hogan pa rin eh, 'di ba? So ganun ka charismatic itong tao, no? Ganun ka kagaling na wrestler tong si Hulk Hogan. Pero siguro yung technique siguro hindi siya ganun kagaling tulad kung ikukumpara mo kila Bret Hart, Shawn Michaels or Eddie Guerrero. Hindi siya ganun, pero yung charisma talaga sa babyface, siya talaga, no? So, yun. I remember nung nakita si Hulk Hogan because nanood ako ng wrestling mga but mid-2000s. So, hindi na ganun ka-active si Hulk Hogan. Pero first time ko siya nakita nung parang niligtas niya ito si Shawn Michaels. Sobrang big fan talaga ako ni Shawn Michaels during that time. So, yun, ang nangyari is niligtas si Shawn Michaels, naging tag team sila, no? Naging tag team sila ni Shawn Michaels. So, yan, nanalo sila as a tag team. Nakalimutan ko sino yung kalaban nila, pero nanalo sila as a tag team. Tapos sobrang fan talaga ni Shawn Michaels, pero nung tinraido Hogan, naging, oh my God, okay, kupal pa ito si Shawn Michaels. Hulk Hogan na tayo ngayon. Hulk Hogan na susuportahan natin. So, yun yung introduction ko kay Hulk Hogan. Okay, hindi yung NWO or hindi yung Hulkamania noong 1980s. Hindi yun. Ang introduction ko, late na, nung nagkaroon sa nangyarihan ni Shawn Michaels. So, di ba, kahit ako ni Shawn Michaels nun, kahit na naglaban sila, kahit na inaway ni Shawn Michaels sa Hulk Hogan, lumipat talaga ako kay Hulk Hogan. Kasi, ewan ko, parang actually, di ko ma-explain eh. Siguro dahil lang siguro na sa para magaling talaga siya as a heel. As a babyface. Para madadala ka na parang, oh shit, kailangan ko suporta to. Ay, kawawa naman. Hulk. I'm part of your Hulkamania movement na simula ngayon, di ba? Parang andoon yun nga, para charismatic talaga si Hulk Hogan. So, yun. Naglaban sila Shawn Michaels and bibigyan ko lang kayo ng ng backstory.
No, though kahit na itong segment is about Hulk Hogan as a wrestler. Okay. So I want to keep it very positive muna for Hulk, for the Hulkster. Okay. Pero dito mo lalaman kung gaano kakupal si Hulk Hogan. Kasi supposedly that magiging ano lang siya, 2-3 matches against Shawn Michaels. I forgot. Pero dapat magkakaroon ng rematch si Shawn Michaels at si Hulk Hogan. Pero the day ng laban nila ni Shawn Michaels, parang nag-decide yata si Hulk Hogan. I forgot kung yung totoong kwento. Pero what happened, just say, to summarize na lang is, what happened is, hindi pumayag si Hulk Hogan na magkaroon ng rematch kay Shawn Michaels. Then nagalit si Shawn. Kasi parang yun nga, parang pinukupal ako ng taon to. Kasi yun talagang ginagawa ni Hulk Hogan. Nanlilibing talaga siya ng ibang superstars para siya yung maging angat sa lahat. Though Shawn Michaels, ganun din, noong 1990s. Pero dito sa sa moment na to is yun, parang ganun na yung ginagawa ni Hulk Hogan. So nagalit si Shawn Michaels, then yun. Parang ito rin yung is naging eye-opening moment sa akin na teka, parang peke itong wrestling. Kasi lahat ng ginagawa ni Hulk Hogan, parang ino-oversell ni Shawn Michaels. Overselling means na parang ang OA, parang no, sinuntok siya ni Hulk Hogan, parang tumatambling pa na si Shawn Michaels ng multiple times. Diba? Parang Looney Tunes style ba? So parang overacting na yung ginagawa ni Shawn Michaels. Pero still, bata pa rin ako. Hindi ko siya talaga totally naiintindihan na nag-act lang pala sila. So yun, para sa akin, oh shit, sobrang lakas ni Hulk Hogan. yun nasa isip ko nun during that time. So yun yung introduction kay Hulk Hogan. And for me, no, kung magkakaroon ng Mount Rushmore, right, yung wrestling, parang automatic na may slot na dapat si Hulk Hogan dyan. Because we, as a wrestling fan, right, we owe him everything. Walang wrestling. Hindi magiging ganito yung wrestling again. Hindi magiging ganito yung wrestling kung walang Hulk Hogan. Okay, so, yun. Included dapat si Hulk Hogan sa Mount Rushmore. And for me, no, dapat kasama si The Rock. Definitely, no, The Rock. Stone Cold Steve Austin. And I guess yung pang-apat, it's tough. Pero si John Cena yung nagtuloy talaga sa wrestling kung ano siya ngayon from Attitude Era. Kasi after mawala nila Stone Cold, nila The Rock, walang superstar. Lumulubog yung WWE and then boom, John Cena. Diba? Tinawid niya yung wrestling pati dun sa nung PG days. Ngayon, PG ngayon ng wrestling, diba? Parang kapano-panood pa rin siya. Diba? Kahit na nung bata tayo, diba? Mas gusto natin yung mga rough, edgy, diba? Anti-corporate na mga attitude. So, yun. Okay, so anyway, yun. Rest in peace kay The Immortal Hulk Hogan. 'Di ba? You trained, you said your prayers, and you ate your vitamins, brother. So yun. So, okay, enough naman sa sport entertainment. Lipat naman tayo sa sports talaga. Okay, so ito ngayon yung pinaka latest ngayon, no, sa basketball sa Pilipinas. Si Jimmy Malonzo. Pumirma sa B-League. So, ito yung pinakatanong, no, din sa scenario na yan. Sinisira ba ng B-League yung PBA? Diba? Yun yung tanong dyan, eh. Because for me, no, as a player,
So, hindi naman ako ganun kagaling. Pero, kung magiging player ka, right, as a player, magkaroon ng B-League or KBL yan. Maganda yan kasi mas maraming organizations, di ba? Mas maraming competitions between those organizations. Mas maganda para sa players kasi syempre magbibigay sila ng mga ng mga kontrata na hihigitan yung kontrata na ino-offer ng ibang organizations. So perfect talaga yan. Especially tulad ng Jamie Malonzo na 'di ba na may talent. 'Di ba? Talented talaga tong batang to. 'Di ba? And ang laki ng sinesweldo niya. Sa nabasa ko, hindi ko totoo kung legit, pero ang sabi daw is, ang kinikita ni Jamie Malonzo every month, right, sa PBA, is around 800K pesos every month, ha? Ang laki. Shit. Though, isa rin naman kasi talaga siya sa mga pinaka-talented and also, isa sa pinag-aagawan na player. Diba? Ironic na nasa Hinebra siya, no? Ang galing, no? Kung sino yung mga inaagaw na player. Yung mga malalakas na player kinukuha ng Hinebra. Well, anyway, 800,000 pesos every month si Jamie Malonzo. Laki. Pero, ang sinusweldo niya ang susweldohin niya daw sa B-League is more than twice na sinusweldo niya ngayon ang sinusweldo niya sa PBA. I believe kulang-kulang 2.3 2.2, hindi ko sure, pero more than 2 million pesos. Ganun kalaki every month. Okay, more than 2 million pesos every month daw ang kikitain niya sa B-League. So yun, hindi para sa akin, yes, detrimental to sa PBA because the likes of Jamie Malonzo, Calvin Oftana, right? Sino po ba? Let's say, I guess, Junmar Fajardo. Yan. Jason Castro. Yung mga high level na mga players sa PBA, di ba? Kung sila magkakaroon na ng mga ganyang klaseng options, mas malalaking sweldo, right? Abay, syempre, doon na sila pipirma sa mga mas malaking magpasweldo ng mga organization or mga teams. Di ba? Maganda sa karir nila yun. Kasi mahirap na nandito ka na sa Pilipinas. Kasi for example, ito. Kung ikaw na isa ka superstar sa PBA, ikaw yung pinakamagaling na player sa PBA. And let's say ang kinikita mo lang every month is 1 million, 1.5 million. Let's say for example, 1.5 million. Pero may kita mo na yung isang player na magaling siya pero alam mo mas magaling ka sa kanya na pipirma ng kontrata sa ibang bansa, sa B-League or sa KBL, tapos susweldo siya na mas malaki sa'yo. Diba? Parang, teka. Mas magaling ako sa kanya. So, check ko sa mga teams sa ibang bansa kung ano ba yung mga options na pwede ko makuha. Diba? Yun ang maganda kapag maraming organizations. Pero, lugi ang PBA kasi kung ikukumpara ang PBA sa B-League tsaka sa KBL, walang-wala ang PBA sa pagdating sa pagpapasweldo. Except kung generational talent ito ni Junmar. I think malaki ang sinusweldo talaga ni Junmar Fajardo. Pero still, no? Diba? Tulad ni Calvin Oftana, diba? I doubt na kumikita siya ng 2 million per month sa token text. I doubt. And for me, mas gusto ko si Calvin Oftana kasi kay Malonzo. Diba? Parang, so kung ikaw si Oftana, teka, mas magaling niya ako sa kanya, mas complete player ako sa kanya.
dapat mas kumikita ako na mas malaki sa kanya, di ba? So, yun ang dilemma ng PBA dyan. Right? So, I think kailangan mag-improve. Kailangan na mag-improve ng PBA. Kailangan nilang kumuha ng mga players internationally, hindi lang as a import, as a team na rin talaga. And it will raise the competition sa PBA, and kailangan yung mga teams, okay, kailangan nilang buksan talaga yung wallet nila. Kailangan nilang bayar na mas malalaki yung mga players. And lastly, kailangan tanggalin ng farm teams. Because yun isa yun sa mga nagde-destroy sa PBA. Right? Kasi here's the thing, kahit ilan lang ba mga players na kayang i-cater ng token text, San Miguel, Hinebra, tsaka nitong Magnolia. Ilan lang yung mga players nun. And may mga players na magagaling sila pero hindi sila makaabot sa lineup ng big four teams na yun. Di ba? So, ang ending, napupunta sila saan? Sa Terra Firma, sa Blackwater, na mga farm teams lang. Di ba? And for me, parang ang hirap na gusto mong manalo, pero itong mga teams na to is ayaw manalo, ayaw gumawa ng move para mag-improve yung team nila. Tulad nitong Terra Firma, every year, lagi din na sinasabi na hindi, mag-improve kami, iseryosohin namin yung paggawa ng lineup. Every year, lagi din na sinasabi, pero walang nangyayari. Right? So, wala eh. Yun ang isa ng mga malalaking problema ng PBA. Yung mga farm teams na yan. And again, kailangan nilang itaas na talaga yung competition sa PBA. Kumuha sila ng mga foreign players, not as an import, but as part of the team na rin talaga. Tulad ng ginagawa sa B-League tsaka sa KBL. Though counted sila as import, right? Kasi may limit na, okay, hanggang 2 import lang sa team na to or what. I'm not sure kung ano talaga yung rules, pero may limit yung number ng imports sa isang team. Pero hindi siya kamukha ng PBA na itong team na to or okay, right, sa San Miguel, si Justin Brown ay maglalaro lang sa mga conference na ito, pero merong All-Filipino Cup. Kailangan wala nang ganun. One season lang talaga. Yun yung para sa akin. One season na lang talaga. Doesn't make any sense para sa akin na magkaroon ng 3 conference sa isang season. Parang, anong point? Bakit may 3 conference sa isang season? Siguro break. May break yung mga players kapag mag-transition from one conference to another. Pero para sa akin, it doesn't make any sense. Why not just create a one whole season lang? Wala nang conference. Right? Wala conference. 2 imports. Siguro 1 big man, 1 guard para sa import na isang team. And that's it. Habaan nyo yung games. Siguro magkaroon kayo ng 3 times yung mga kalaban yung mga ka-bracket ninyo or whatnot. Tapos yung kabilang bracket, 1 or 2 times yun na pwede makalaban. Diba? Something na na magmumukha siyang panlaban sa KBL or sa B-League. Okay, I don't know exactly kung paano, pero PBA needs to do something. Yung 4-point line na yan, I love it. Okay? Noong una, ayoko ng 4-point line, doesn't make any sense. Pero napanood ko yung mga games, kung gaano ka-importante yung 4-point line, it changed a lot of games, but hindi yun enough to compete sa KBL at B-League. Hindi yun enough. Right? Wala siyang na-solve. Kasi sinasabi nila na yung 4-point line daw, parang yun nga, it will change some games. Oh, yes. Pero hindi na masasolve yung talagang problema ng PBA eh. Yung farm teams, di ba? Yung
yung hindi sila hindi ko sabi na underpaid yung mga players sa PBA, pero kung ikukumpara yung sweldo kasi ng PBA sa ibang organization, di ba? Ano talaga, dehado. So, yun. Kailangan gumawa ng paraan ng PBA para masolusyonan. Kasi kung hindi, mauubusan sila ng players. Kasi look, Kiefer Ravena, right? Gusto ko siya makita sa PBA. Pero hindi, nasa B-League siya eh. Doon siya naglalaro kasi mas malaki ang kita sa B-League. And mas mataas ang competition. Right? And buti na lang nga si Junmar nagstay sa PBA eh. Right? Siguro, kung na-draft si Junmar 5 years ago, PBA baka naglaro siya sa ibang bansa. Kasi tinan mo, si Kai Soto, diba, sa ibang bansa siya naglalaro. B-League, sa B-League siya naglalaro. Diba? Gusto ko siya makita sa PBA. Gusto ko siya makita na makipag-upit kay Junmar Fajardo. Diba? Kai Soto versus Junmar Fajardo. Yun, gusto ko siya makita. Pero wala. Hindi natin makikita yun dahil mas gusto maglaro ni Kai sa B-League dahil mas malaki ang sweldo at it will improve him dahil ang dream niya talaga is maglaro sa NBA. Hindi ka maging nakakalaro ng NBA kung may stuck ka lang sa PBA. So, masakit mang sabihin, baka sabihin ng PBA na di mo alam yan, pero yun yung totoo. Na umabot sa NBA as a pure Filipino. Or kahit Phil-Am pa yan. Okay, walang Phil-Am na naglaro sa NBA na nagdaan sa na parang yun, na nagdaan sa PBA dan yung tenure niya, most of tenure ng career niya is nasa PBA siya. Wala. Di ba? Wala. Case ito na lang si Renz Abando. Right? Maglalaro siya ngayon sa KBL. Mabalik siya rin sa KBL. Di ba? Nung tinanggal siya sa team niya sa KBL, chance na sana ng PBA yun to get him, pero ano ba nangyari? Di ba? Ayaw maglaro ni Abando sa PBA. Bakit kaya? Di ba? Bakit kaya? So yun, parang para sa akin, parang ang sobrang tanda ng parang ang tanda na ng PBA. Alam mo yung mga matatanda na ayaw mag-adjust sa generation ngayon. Ganon yung PBA eh. Para saan ganon? Kasi ito, another thing is, lahat na ng mga teams, right? Not teams, organizations sa ibang bansa, para makikita mo parang ang innovative ng mga teams, 'di ba? Parang may ang daming high pick and roll. Alam mo yun, yung way ng game nila, high pick and roll, puro mga shooters, 'di ba? Ball movement talaga. Pero yung PBA parang hanggang ngayon, ilan lang yung team na may mga gandang ball movement. Ilan lang yung team na gumagamit talaga ng new style ng basketball, di ba? Parang small ball, yung gano'n. Pero ngayon, kung small ball ka sa PBA, parang ang hirap pa din eh. Maliban na lang kung ikaw ba si Yenge o si Chot Reyes ka eh. Di ba? Dahil siguro, andyan si Junmar Fajardo, di ba? Kasi, tulad ngayon, though, of course, si Jokic kasi is one of one, pero napaka-guard dominated na ng NBA ngayon, di ba? Pero yung PBA, ganun pa din. Mas malalaking team pa rin yun, nananaig din talaga. Parang walang solusyon na ginawa yung PBA to make things exciting para sa mga tao. Kaya ang baba rin ng viewers, di ba? Di rin ganun ka napupuno yung mga venue every game. Di ba? So, yun. That is why ito yung sa mga napansin ko rin kung gaano ka yung basketball ng Pilipinas. Napanood nyo ba yung laban ng Pilipinas versus Chinese Taipei noong nakaraan, right? So
Yes, nire-respect ko si Coach Tim Cone. Hindi siya isa, kundi siya yung pinakamagaling na coach sa history ng PBA. Sa history ng Philippine basketball. Okay? Right now, Coach Tim Cone. And siguro close second para sa akin. Hindi close second, pero second sa akin si Chot Reyes. Pero para sa akin, si Coach Tim talaga ang pinakamagaling na coach sa history ng Philippine basketball. So, respect talaga sa kanya. But kung mapanood nyo yung laban ng Chinese Taipei versus Gilas nun, hindi ko sure kung ano bang meron, kung off-night lang ba. Pero ang hirap gawing excuse ng off-night na or injured yung mga players. Hindi ko alam. Pero kung makikita nyo, parang napaka-outdated ng basketball ng Pilipinas. Kasi nagmaman sila. Man-to-man ang ginagawang depensa ng Gilas. Actually, nagulat nga ako ba't sila nagmaman-to-man nun. Kasi ang ganda ng ginagawa ng Chinese Taipei to yung switch, pinapwesa lang mag-switch yung guard kay Junmar and walang magawa si Junmar sa depensa. Hindi ma-depensa ni Junmar yung mga guards. And ang daming shooter ng Chinese Taipei. Nahihirapan yung Gilas mag-adjust sa space na ginagawa ng Chinese Taipei. Kasi ang Philippine basketball sobrang in, out. Ganun ang Philippine basketball eh. Pero ngayon kasi, 'di ba? Alam naman natin kung yung mga nanonood ng NBA or nanonood ng international games, karamihan din talaga is out in na rin talaga. Out in na. Mas pinaprioritize na yung 3 points sa 2 points. That's reality and math, 'di ba? Kung for example, kung i-score ka ng kung magiging perimeter player ka, kung maglalaro ka lang sa perimeter, right, inside sa 3-point area. Kung magkakaroon ka ng percentage ng 50% sa shade and tumira ka ng 10 times. Diba? So, meron kang 10 points. Pero kung 40% ka sa shade, sa 3 points and nakashoot ka ng 4, so 3, 6, 12. 12 points, diba? 3, 6, 10, 12, diba? So may 12 points ka kung makashoot ka ng 4 na 3 points out of your 10 attempts. Compare sa kung magiging perimeter player ka, diba? Mid-range ka lang. Ganun lang siya. Diba? 5 out of 10 points lang magagawa mo. Diba? So, ganun, basic math lang. Yun yung reason bakit mas pinaprioritize ng mga international coaches ang 3 points compare sa 2 points. Diba? So, yun. Going back, yun yung laro sa PBA. Right? So, mas pinaprioritize yung 2 points kasi mas malapit nga daw sa ring. Siguro, yun yung theory. Pero wala eh. Ang style na talaga ngayon is 3 points. Mas pinaprioritize yung 3. Kaya, ang nangyayari, nahihirapan mag-adjust yung depensa ng Gilas. Diba? Si Junmar Pajardo, papahabulin mo sa 3 points? No. Diba? Nahihirapan siya. Hindi rin kaya ni Japet o kaya ni Junmar dumipensa sa mga guards. Diba? So, yun yung mga nakikita kong factors kung bakit masasabi ko ang outdated ng Philippine basketball. Right. Kaya ngayon though itong Gilas, napaparating ng Gilas itong FIBA Asia Cup qualifiers. Gusto ko, though of course qualified na sila pero gusto kong makita kung ano yung mga adjustments na gagawin ng Gilas kung makakalaban nila New Zealand tsaka yung Chinese Taipei. Yun ang gusto kong makita. Diba? Hindi yung kasi syempre ang laking kawalan ni Kai Sotto. Right? Malaking kawalan si Kai Sotto. So, magde-depend sila ngayon kay Junmar, kay Japet, tsaka kay Edu.
And I doubt na those three kaya nilang humabol sa 3 points, kaya nilang mag-switch. Tingin ko mahihirapan sila. So, we'll see kung ano yung adjustments na mga gagawin nila. Baka mag-zone sila. Pero kasi na-mention ni team ko, gusto niya raw talaga ng man-to-man defense. But kung gusto mo ng man-to-man defense, the thing is, kailangan, of course, may personal ka rin. And tingin ko si Junmar, si Japet, si Edu, hindi sila yung right personnel for a man-to-man defense type ng team, especially sa international games. Kasi space na talaga ngayon. Yun ang labanan, spacing. Yan. Yun. So, last na. NBA. Okay. So, Lakers lang, no? Kasi fan ako ng Lakers. So, pumirma si Luka, 3 years, 165 million. Okay? For 3 years. So, for me, underpaid si Luka. Imagine, mas malaking kinikita ni Anthony Davis kay Luka Doncic. Though, yes, si AD meron na siyang nag-champion na si AD. Pero, for me, dapat inalaga, dapat mas malaki ang kikitain ni Lucas kay Anthony Davis. Para sa akin. Okay? Kasi, una sa lahat, lagi na injured si AD. Yung availability, yun isa sa pero yun ang pinaka-important na strength ng isang players. Availability. Kasi kung gaano kaganda ang talent mo, kung wala ka naman sa court, wala rin kwenta, diba? So, availability. And lagi nandiyan si Luka. Okay, parang na-injured lang siya last year lang siya nagpahinga or nalagaan yung injury niya. So, for me, underpaid si Luka. So, I think, kaya nagpa-discount na si Luka para makakuha tayo, mga Laker fans, okay? Para makakuha ng another star player. Yun yung para sa akin. And now here's the thing, no? Ito yung kay LeBron. Kasi alam ko si LeBron naka-player option and he opts in sa Lakers. So, ito ang tanong. Kasi alam ko no trade clause si LeBron. Hindi mo siya pwede i-trade. Okay? So, ano ang gagawin niya na Lakers once na mawala si LeBron? Kasi I doubt na pipirma ulit si LeBron sa Lakers kung mag-decide siya na hindi mag-retire. Right? So, yun. Yun ang gusto ko makita. Kasi most likely ito na yung last year ni LeBron as an NBA player. Okay? So, yun. Tingin ko kaya siguro nagpa-discount si Luka para nagpe-prepare na yung Lakers. So, mas mawala si LeBron, mataas na naman yung cap space. We'll see. So, yun. Yun lang, guys. So, thank you sa panonood. I will do my best. Okay, maglalaan ako ng time para i-upload to sa Spotify. And, yun. Like, comment, follow, share. Okay. Facebook, sa Spotify, ang paborito kong podcast. And sa TikTok. Okay. Sa TikTok, paborito lang. Alright. So, thank you guys sa panonood. See you when I see you. Okay. Thank you. Bye-bye.